Anak ng labandera, pinakanta sa event Paray Pahiya. Gulat ang lahat na anak pala ito ng bilyonaryo. Paano nga ba ito nangyari? Simulan natin. Rialyn, wait! Sigaw nga ni Miguel. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Rialyn ngayon. Parang mahahati ang kanyang puso dahil sa nakita. Akala niya ay wala nang gusto si Miguel. Sa halip parot na yun pero nagkakamali siya. Sa nakita niya kanina alam niyang niloloko siya ng lalaki. Pagkatapos ng tanggapin ng lalaki ay gagawin nito sa kanyang ganun. Hindi siya makapaniwala. Rialyn, wait lang! Babe! Pagpipigil pa nga ulit ni Miguel sa kanya. Nahawakan nito ang kanyang braso, kaya napahinto siya. Pinaharap siya ng lalaki kaya marahas nga niya itong hinarap. Bago pa man makapagsalita si Miguel, ay malakas niya itong sinampal. Napakawalang ya mo! Sigaw naman ang babae. Wala siyang pakialam kung may mga empleyadong nakakakita sa kanila ngayon. Babe, let me explain. It's not what you think. Ano ba naman, Miguel? Ano sa tingin mo sa akin, ha? Bobo? Galit nga siya. Kulang na nga lamang isasabog na siya. Gusto niyang saktan ang haliparot na yon kanina, maski ang lalaking kaharap, pero pinigilan niya ang sarili. Rialyn, of course not! Hindi! Hindi ako bobo para hindi malaman ang nangyayari kanina. Hindi ako gaya ng isang walang buwang na bata na nakita ko ay hindi ko naintindihan. Marahas na pinunasan nga ni Rialyn ng mga luhang tumulo. Manloloko ka? Nakita ko kung paano dumikit ang katawan niya sa'yo. So ano? Kayo na ulit, ha? Sunod-sunod na umiling si Miguel. No, Ria. Please listen to me first. Hindi. Ano? Tinanggap mo lang ako dahil may responsibilidad ka? Kaya mo lang pinapakitang mahal mo ko kasi kailangan, di ba? Mahal mo pa rin yung haliparot na yon. Muling saad ni Rialyn. Ria, please. Umiling si Rialyn sa kamalakas na tinulak ang lalaki. You cheater! Tinalikuran niya ito at naglakad ulit, pero agad din siyang napigilan ni Miguel. Rialyn, pakinggan mo muna ako, please. Just let me explain. Pagmamakaawa ni Miguel. Nagpumiglas si Rialyn. Ano ba? Pitawan mo ako at bumalik ka na sa Jenang na yon. Mas lalong nagpumiglas si Rialyn kay Miguel. Alam niyang mas malakas ito kaysa sa kanya, pero kailangan niyang makalayo muna rito. Sobrang nasasaktan siya sa nakita at ayaw niya munang makaharap ang lalaki. Sobrang daming pumapasok sa isipan niya na hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya. Mabuti na lang ay nakalawa siya sa pagkakahawak ni Miguel. Bago pa man siya nito mahawakan at mapigilan ay tumakbo siya palabas ng kumpanya. Narinig niya ang sigaw ng lalaki pero hindi niya ito pinakinggan at tumakbo lalo. Kailangan niyang makalayo sa lalaki. Dahil sa kagustuhang makalayo, ay hindi niya alam kung saan pupunta. Basta tumawid siya sa kalsada para hindi na siya mahabol pa ni Miguel. Nakatawid naman siya ng safe at nakita niyang hindi na nakahabol si Miguel sa kanya. Tumalikod siya habang hinihingal. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagawa niya ay may narinig siyang malakas na kalabog. Sumunod doon ang sunod-sunod na sigawan ng mga tao na tila nagpapanik. Oh my gosh! May nasagasaan! Rinig niyang sigaw ng isang babae. Sa hindi malamang dahilan ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba si Rialyn na para bang may nangyaring masama sa taong mahal niya. Pero pilit niyang tinanggal iyon sa isip dahil baka hindi nga yun totoo. Dahan-dahan siyang humarap sa kalsadang napangyarihan ng aksidente at halos mawala na ang kaluluwa niya nang makita ang taong nakahandusay ngayon sa kalsada. Punong-puno ito ng dugo at walang malay. Para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig. Malaki ang kaniyang mata at sobrang lakas ng tibok ng kaniyang puso sa sobrang takot. Miguel? Kinakaba ang saad nga ni Rialyn. Pero paano nga ba nangyari ang lahat? Paano nga ba siya napunta sa sitwasyong ikakapahamak ng taong mahal niya?
Tunghayan natin ang kwento ng pag-iibigan ni Rialyn at Miguel. Naglalakad si Rialyn sa daanan papunta sa kanilang tahanan. Kagagaling lang niya sa pagrarakit para may pangkain sila ng kaniyang ina at kapatid. Sumadya na lang din siya sa pagbili ng hapunan nila. May natira pa siyang kaunti para ibigay sa kapatid niya. Hindi nakapagtapos sa pag-aaral si Rialyn dahil sa kakapusan sa pera. Maaga rin namatay ang kaniyang ama kaya napilitan din siyang huminto bilang high school student. Isa lamang labandera ang kaniyang ina dahil ito lamang ang kaya nitong gawin. May sakit na rin kasi ito at hindi pwedeng masyadong maggalaw. Kaso nga lang, hindi araw-araw may nagpapalabada rito at hindi rin malaki ang kita. Kasya lang iyon pangbili ng 2 kilo ng bigas. Hindi rin naman hahayaan ni Rialyn na magutom sila kaya kailangan niyang pagtrabaho sa kung ano-anong raket. At saka, hindi niya hahayaang matulad ang kapatid niyang babae sa kaniya. Gusto niya itong mapagtapos ng pag-aaral para guminhawa na rin ang buhay ng dalawa kahit huwag na siya. Habang palapit na siya sa bahay nila ay napahinto siya saglit nang makitang may mga taong nagkukumpulan sa labas ng kanilang bahay. Halatang nagchichismisa ng mga ito. Ano ba, Celine? Matagal na yung utang nyo pero hanggang ngayon hindi nyo pa rin nababayaran. Ano? Uutang tapos walang pambayad, ganun? Sigaw ng kung sino na mas ikinaingay nga ng bulungan. Agad na nanlaki naman ang mata ni Rialyn nang ma-realize na boses pala yun ni Jocelyn, ang taong pinagkakautangan nila. Agad siyang tumakbo papunta sa mga taong nagkukumpulan. Excuse me po, excuse me po. Saad nito at pilit na sumiksik nga sa mga to. At nung tuluyang makapasok, agad siyang tumakbo papunta sa harapan ng ina niya na pilit na pinapakiusapan si Jocelyn. Te Jocelyn, ikaw pala yan! Kunwaring natatawa at masigla na saad niya. Anak, sana hindi ka na muna umuwi. Nag-aalalang bulong naman niya ng kanyang ina. Bahagya niya itong nilingon. Huwag kang mag-alala, ma. Ako na pong bahala dito. Saad ni Rialyn. O Rialyn, ikaw pala. Buti naman nandito ka na. Agad na napalingon si Rialyn sa babaeng kaharap. Te Jocelyn, ano pala nga atin? Bakit ka nandito? Huwag mo akong mangisingisi dyan, Rialyn, ha? Alam mo kung bakit ako nandito? Bayaran nyo na ang utang nyo, hindi lang kayong nangangailangan dito. Galit na saad pa nga nito. Te Jocelyn naman. Alam naman natin na hindi ka nawawala ng pere. At saka sobrang ganda mo ngayon at araw-araw. Pwede bang sa susunod na buwan na lang? Pambobola pa nga niya dito kung sakaling makalusot. Nagawa na nga niya ito noon. Nang ilang ulit. Tila lalo yatang umusok ang ilong ni Gina. Ah, hindi. Hindi mo na ako madadaan sa paganyan-ganyan mo, Rialyn. Bayaran mo ang utang nyo. At mapipilitan akong kunin ang mga gamit niyo sa maliit na sira-siraan yung bahay. Banta pa nga ng ginang. Napakagatlabi na nga lamang si Rialyn, palagi talaga silang kinukutya. Hindi pa rin talaga siya nasanay kahit ilang taon na. Alam niyang mahirap sila pero importante sa kanilang mga gamit sa bahay lalo pat yun na lamang ang iniwan ng ama niya sa kanya. Hindi niya hayaang makuha yun ng iba. O ano? Magbabayad kayo o hindi? May mga tauhan akong kukuha ng mga gamit niyo. Banta pa muli ni Jocelyn. Napapikit si Rialyn sa kadahan-dahang sinuksok ang palad sa bulsa niya. Anak, wag. Hindi mo kailangan gawin to. Saad ng kanyang ina. Nang makita nga ang ginagawa nito. Ginawa niyang 2,000 sahod na para sana sa pambayad sa kanilang kuryente at pambaon ni Sheila, ang kanyang kapatid. Pangkain din nila sa susunod na araw. Dahan-dahan niyang inabot nga ito kay Jocelyn. Nakita niya kung paano nagliwanag ang mukha ng ginang na tila nakakita ng kayamanan. Agad nito itong kinuha. Magbabayad naman pala kayo eh. Kailangan pa talagang pagbantaan. Kulang pa to. 10,000 utang nyo. Sad pa nga nito sa kanilahad nga ulit ang kamay. Napakagat na nga lamang si Rialyn sa labi. Yan lang po ang meron ako eh.
Pwede bang sa susunod na lang po ang kulang? Promise po babayaran ko ng buo. Napasinghal si Jocelyn. Buti na lang may naibigay kayo, siguraduhin yung magbabayad kayo sa susunod na buwan. Buo dapat. Dahil kung hindi, kukunin ko lahat ng gamit yun. Nagkakaintindihan ba tayo? Tumango na nga lamang si Rialyn. Opo, te, salamat. Suminghal pa ulit ito bago tumalikod at naglakad palayo. Narinig pa niya ang reklamo nito pero hinayaan na nga lamang niya hanggang sa tuluyan nga itong makaalis. Yung mga tao namang nagchichismisan ay nagsialisan na rin na akala mo'y bubuyog. Anak, tawag ng mama niya sa kanya sa kahinawakan ng braso niya. Nilungon niya ito at nakita niya ang lungkot at pag-aalala sa mukha ng ina. Nginitiin niya lamang para sabihin na okay lang ang lahat. Ma, pasok muna tayo. Saad ni Rialyn. Wala itong nagawa kundi tumanguna nga lamang. Nung pumasok sila sa bahay ay nakita niya si Sheila na nakaupo sa kahoy nilang upuan. Halatang nakikinig lang ito sa kanila sa labas. Anak, sabi ko naman sa iyong huwag mo nang alalahanin ng utang namin ng ama mo. Saad ng ina niya. Ma, huwag niyo na rin alalahanin ng tulong ko. Nakinabang din ako noon. Saka baka tuluyan tayong mawala ng gamit. At hindi ko naman nahayaan na ikaw lang magbayad noon. Mahihirapan ka. Napabuntong hininga ito. Paano na yung pera mo? Alam ko namang may pinaglalaanan ka noon eh. Ngumiti nga si Ria. Mawala lang yun sa kuryente natin yun. Eh wala ka ng pamasahin yan sa trabaho mo. Naiiyak pa nga na saad niya. Niyakap na nga lamang niya ito. Huwag ka na pong mag-alala. May kaunting ipon pa naman po ko eh. Saka wag po kayong mag-alala, hahanap po ako ng panibagong trabaho para pumabayaran na natin ang utang natin kay Ate Jocelyn. Ayoko ulit na makitang ang pangit nung pagmumukha niya. Ate, paano po yung baon ko? Tanong naman ng kapatid niya. Ngumiti siya saka humugot nga sa kabilang bulsa. May ilang daan nga siya roon kaya kumuha siya ng iilan. Saka binigay sa kapatid. Isang linggo na yan. So, wag ka masyadong magastos. Saad niya rito. Ngumiti ang kapatid sa katumango. Salamat po ate. Kinagabihan na ngayon, pabagsak na humiga si Rialyn sa kama. Pagod na pagod ang katawan niya, lalo pat wala siyang pahinga, kakatrabaho. Minsan naisip niya, paano kaya kung mayaman sila ngayon? Siguro ay maging magaan ang buhay nila't masaya. Sana naman ay makahanap na siya ng trabaho. Yung iisa lang, para hindi siya mapagod ng todo pero malaki ang sahod. Sana kaawaan siya ng Diyos bukas sa paghahanap. Kinabukasan nga ay naglalakad si Rialyn sa kanilang maliit na syudad. Naghahanap siya na pwedeng ka-applyan. Umabsent muna siya sa mga trabaho niya. Ngunit ilang oras na siyang kakahanap ay wala siyang mahanap na trabahong tinatanggap siya. Lahat ng hiring ay kailangan graduate ka ng college o yung iba ay maski high school graduate. Hindi nga siya nakagraduate ng high school eh. Umupo na lamang siya sa may bench ng isang playground at pinahinga ang mga paa. Kanina pa talaga siya naglalakad at walang hinto-hinto. Napabuga na lamang siya ng hangin habang nakatingin sa mga batang naglalaro at nagtatawanan ay may hindi siya napansing lumipad pala papunta sa mukha niya. Kaya siyang nataranta at mabilis na tinanggal ang papel na iyon. Sinamaan niya ito ng tingin. Ano ba yan? Nag-emote yung tao eh. Napahinto siya sa pagsasalita nang may mabasa nga siya sa papel. Teka, hiring? Hindi pala ordinaryong papel yun dahil isa itong newspaper. At may nakalagay nga doon na hiring daw na labandera. Diyos ko, sana naman wala pa silang natanggap. Saad nga niya. Mabilis niyang denial ang number na nakalagay doon. Ilang ring nga ay sumagot na nga ito kaya tila nabuhayan siya ng loob. Baka ito na nga ang trabahong hinahanap niya. Hello, sino to? Sagot ng isang boses matanda. Hello po. Nabasa ko po na naghahanap po kayo ng labandera. Meron pa po bang available po na hiring? Hindi na nga siya. Nagpatumpik-tumpik pa at agad ngang tinanong kaagad. Hiring?
Tanong nito na tila hindi ba alam ang pinagsasabi niya. Opo, nabasa ko po siya sa newspaper. Oh, hiring ng labandera. Meron pa iha, mag-a-apply ka ba? Saan nga nito na tila ba'y naalala? Opo, pinag-usapan nga nila kung ano ang ipapasa niya at magkano ang sarili. Nanlaki ang mata niya na sobrang laki pa pala ito kaysa sa ini-expected niya. Mas lalong nanlaki ang mata niya nang malamang nasa Manila pala ito. Hindi niya akalaing malayo. Pinag-isipan pa niya ito ng ilang minuto pero agad din siyang pumayag. Kaya sinabi ng ginang na sa isang week na ang biyahe niya. Sagot na ng magiging boss niya ang lahat. Wala siyang choice. Kung tatanggihan niya pa ang trabahong iyon na pwedeng magpabago ng buhay nila, ay sigurado siyang mahihirapan siyang humanap ng iba. Kaya grab na niya. Wala na siyang pakialam kung mamimiss niya ang pamilya niya o ano. Basta magkaroon ng bagong buhay ang kapatid at ina niya. Noong mapatay ang tawag ay mabilis siyang tumayo, saka sumigaw dahil sa saya. Napapatingin sa kanya ang ibang tao roon pero wala siyang pakialam. Sobrang saya niya. Salamat po Lord, I love you! Sigaw niya habang nagtalon-talon. Lahat ng nakatingin sa kanya ngayon ay iniisip na nababaliw na siya. Mukha na kasi siyang nababaliw na talaga sa inaasta niya. Agad na umuwi si Rialin sa kanila. Hindi na siya nagtagal doon kasi gusto niya magpahinga. Pagkadating niya ay nadatnan niya ang kanyang ina na nagluluto sa maliit nilang kusina. Agad niya itong binato. O anak, nandito ka na pala. Kamusta ang paghahanap mo ng trabaho? Tanong nga nito. Ngumiti siya saka kumuha ng tubig bago yun nilagok. Ma, may nahanap na po akong trabahong malaki ang sahod. Mababayaran na natin ang utang natin kay Tia Jocelyn. Saka sa iba pa. Agad na napahinto nga sa pagluluto ang ina at nanlaki ang mata. Talaga anak? Ang swerte naman natin. Oo ma, malaki ang sahod, hindi na ako magkakaroon ng ibang racket at makakapagpahinga na rin ako. Masayang sad nga niya at kulang na lang magtatatalon nga siya doon. Nako, deserve mo yan anak. Sa dami mong trabaho kailangan mo ring magpahinga. Akong nag-aalala para sa iyo eh. Sambit ng ina. Kitang-kita rin sa mukha nito ang saya. Tumalikod dito at saka nagpatuloy nga sa paghalo ng niluto. Saan palang magiging trabaho mo? Baka sobrang layo naman. Napahinto si Rialin sa pag-inom ng tubig. Dahan-dahan niyang binaba ang baso sa lamesa. Nakalimutan niyang ayaw pala nitong malayo sa kanila. Napakagat na nga lamang siya ng labi. Ma, saan? Tanong ulit nga nito habang naharap nga. Napalunok si Rialin. Sa Manila po. Napapikit na nga lamang si Rialin nang mabitawan na nga ng ina. Ang sandok dahilan para tumunog ito sa sahig. Humarap ito sa kanya na puno ng gulat ang mukha. Ano? Hindi sumugot si Rialin sa ina. Manila. Ria, ang layo nun na. Ma, alam ko po. Pero wala po akong choice, okay? Kailangan po natin tong trabahong to. Kailangan kong gawin to. Para po sa utang at para po makapagtapos si Sheila sa pag-aaral. Paliwanag nga ni Rialin sa ina. Anak, hindi ba't sinabi ko sa iyong ayokong malayo kayo sa akin? Ayaw ng papa mong lumayo sa amin, bakit ganito? Puno ng hinanakit na saad ng ina. Mukhang galit pa nga ito. At hindi nga niya alam kung ano ang kanyang ire-react. Ma naman, malaki na ako, hindi pwedeng nasa tabi niyo lang ako palagi o sige. Pwede naman yung ganun eh, pero sana maintindihan niyo na kailangan kong gawin to para sa atin din. Hindi lang para sa akin. Gusto kong mabago ang buhay natin, ma. At malay niyo ito na yung opportunity. Nakatitig lang ang ina niya pagkatapos niyang sabihin yun. Hindi kumibo kaya hinawakan niya ito sa kamay. Please maintindihin niyo naman po ako. Pakiusap ni Rialin. Kailan ba ang alis mo? Seryosong tanong pa nga nito. Sa 1 linggo po, ma. Tumalikod nga ito sa kapinulot nga ang sandok. Pag-isipan ko, pumunta ka muna sa kwarto mo at magpahinga. Mamaya pa tayo maghahapunan. Napanguso na nga lamang si Rialin at walang nagawa
kung hindi gumayak papunta sa kaniyang silid. Bibigyan niya muna ang kaniyang ina na mag-isip pero alam naman niyang wala itong magagawa sa desisyon niya. Kinabukasan nga ay hindi na umiimik ang kaniyang ina na hinahayaan niya lang. Pumasok din siya sa mga racket niya dahil kailangan pa rin niya ng perang iiwan sa dalawa. Ang sama naman kung wala, baka maghihirap ang mga ito sa pagkain at pagbaon ni Sheila. Mabilis nga lumipas ang mga araw ay nakita na lamang ni Rialin ang sarili na naupo sa loob ng isang kotseng pinadala raw ng ginang na katawagan niya. Wala rin naman nagawa ang mama niya kung hindi payagan siya. Ngunit bilin nito na mag-ingat siya at tumawag palagi. Alam naman ni Rialin na sobrang nag-aalala ang mama niya sa kanya dahil first time siyang mawalay sa pamilya niya. Naintindihan niya ang ina. Habang umaandar ang sasakyan, papunta sa kinaroroonan niya, ay nakatingin lamang siya sa labas. First time niyang makasakay sa ganoong kotse at maski makalayo sa kanilang lugar. Sobrang ganda pala. Sa pagtitingin ay hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagising na lamang siya na para siyang masusuka. Napatakip agad siya sa kaniyang bibig sa kanapatingin sa driver. Kuya, malapit na po ba tayo? Nangihina at nahihirapan niyang tanong. Napatingin ang driver sa salamin. Oo, iha, bakit? Anong nangyari sa'yo? Nasusuka po ako, Manong eh. Ay, Diyos ko, kaya mo bang pigilan yan, iha? Wala akong dalang plastic dito, sobrang lapit na natin. Tanong ulit ni Manang. Tumango-tango nga siya at hindi sumagot pa. Sukang-suka na nga siya at pinipigilan na nga lamang niyang sarili. Naiyak siya dahil gusto nga nitong lumabas. Biglang huminto ang sasakyan. Nakasandal si Rialin ngayon sa upuan na tayaw ng gumalaw. Nakapikit siya nang mariin dahil sa sobrang pagkahilo. May kumatok sa bintana ng driver's seat pero hindi na nga niya yun pinansin. Yes po sir? Tanong ng driver na tila may kausap. Where did you go? And who is that girl? Kumunot ang noo ni Rialin nang marinig ang isang malalim magandang boses. Tila nagtayuan ang kanyang balahibo dahil sa boses na yun. Nagtataka siya kung bakit ganun na nga lamang ang epekto sa kanya. Pinasundo lang ni Manang Hailey bagong labandera. Rialin, iha? Dahan-dahang minulat ni Rialin ng mata at tinignan ng driver. Nandito na tayo, bumaba ka na. Saad nito. Agad na natauhan si Rialin lalo pat nakaramdam siya lalo. Bubulwak na nga yung suka niya. Dali-dali niyang hinawakan ng doorknob, saka binuksan. Hindi na nga niya talaga napigilan ng sumuka. Hindi niya alam na may tao na sa kanyang harapan. What the heck? Kumunot ang noo ni Rialin nang may marinig nga na galit na boses sa harapan niya. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo at ganun na nga lamang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang lalaking napakagwapo sa sobrang galit habang nakatingin sa kanya. Nakita niyang nasukahan nga niyang damit nito. Hello, sorry po. Natatarantang niyang saad. What the hell? Mabilis na nakalabas nga ang driver sa kotse at gulat din ang mukhang lumapit sa lalaking kaharap niya ngayon. Rialin, anong ginawa mo? Parang takot na tanong nga ng driver. Kuya, hindi ko naman po sinasadya eh. Nahilo lang po talaga ako. Anong hindi mo sinadya? Ginawa mo yan intentionally. Galit na saad pa nga ng lalaki. Pero saad naman ni Rialin. Sir, pasensya na po talaga. Hindi niya alam. Paghingi ng pasensya nga ng driver. Ano hindi niya alam? Kung wala ako rito, sa lupa siya susuka, it stinks. Tila wala yatang magpapakupas sa galit nito. Sorry po sir, ako na pong bahala rito. Paghingi naman ang paumanhin ng driver. Nilingon siya nito. Rialin, humingi ka na ng tawad kay sir. Napakagat ng labi si Rialin sa kanapayoko. Ayaw niyang tignan ito dahil sobrang nahihiya siya at kinakabahan na din. Sorry po talaga sir. Rubbish. Tell the maids to clean this mess. Utos nga nito bago naglakad palayo. Mabilis na lumapit sa kanya si Manong. Iha, buti na lang ay maayos ka lang.
Akala ko may gagawin sa'yong masama si Sir eh. Tinignan niya si Manong. Sorry po talaga. Akala ko po kasi talaga walang tao eh. Ako na lang po ang maglilinis nito. Wag na may makakatulong para dyan. Inalalayan siya ng driver palabas. Halos maiyak na nga si Rialyn dahil nakita niya kung gaano kadumi ang Bermuda grass. At pero, meron pa nga sa kotse. Hindi niya akalain ganoon na nga lamang kahiyang mangyayari sa kanya. Kakarating pa lang niya. Sino po ba yung lalaki kanina, Manong? Hindi mapigil ang tanong ni Rialyn dahil gusto nga niya ulit humingi ng tawad sa lalaki na yon. Napatingin si Manong sa kanya. Oo nga pala, hindi mo pa alam. Yung lalaking nasukayan mo kanina ay isa sa mga amo natin. Siya ang panganay na anak ni Madam Flora. Siya si Miguel de la Fuente. Napahinto siya sa paglalakad. Nanlaki ang mata niya at natuod siya sa pwesto. Para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig at nag-ekyo sa kaniyang utak ang sinabi ni Manong. Nakaramdam agad siya ng takot at kaba sa nagawa. Patay ako. Takot niyang saad sa isipan. Malakas ang tawa ang maririnig mo ngayon sa buong mansyon. Tawa ito ng bunsong anak ng amo nila. Hindi niya ito kilala. Pero noong makapasok sila ni Manong, sa loob ay nakita siya agad ng mga amo niya. Pinaupo siya sa may single sofa at agad ding nalaman ng mga ito ang nangyari sa panganay na anak ng mga De La Fuente. Agad na tumawa ang bunso ng sobrang lakas. Shut up, Janice. Inis na saad nga ni Miguel habang masamang tinignan nito. Kakababa lang nito at halatang kakatapos lang sa ligo dahil basa pa nga ang buhok. Kuya, oh my God, deserve mo yan dahil sobrang sama ng ugali mo. Even though you took a shower, you still stink, brother. Good job, Bata Rialyn. Panginsulto nga ng bunso sa pangalan habang tumatawa pa din. Oh my gosh, I can't believe that someone has the guts to puke on you. Napayo ko si Rialyn sa kahihiyan. Gusto niyang kainin nga siya ng lupa ngayon. Alam niyang papagalitan nga siya dahil doon. Tumahimik ka, Janice. That rubbish puke on me. Bantangan ni Miguel pero binilatan nga lang ito ng kapatid. Deserve mo naman yan. Sad pa nga ni Janice. Sorry po, hindi ko pa talaga sinasadya. Mahinang paghingi naman muli ni Rialyn ng tawad. Enough. Saglit nga munang pumunta ng kusina si Rialyn. At nakita nga niya ang isang kasambahay. Hindi nga siya mapakali kaya nilapitan nga siya nito. Hey girl, ano ba yung ginawa mo? Talagang si Sir Miguel pa talaga yung nakabangga mo ha? Napakunot na si Rialyn. Ha? Bakit naman? Hindi ko naman sinasadya eh. Though, mukha nga siyang masungit. Anong gagawin ko nito? Kinakabahang tanong nga ni Rialyn sa isa pang kasambahay na nagngangalang si Meldy. Hindi mo ba alam? Ilang kasambahay na yung napatalsik na dito. Yung iba nga, mas masahol pa yung nagawa mo kaysa sa kanila. Yung sa kanila, hindi lang niya nagustuhan yung pagtimpla ng kape. Tapos, kinaumagahan, sinisante na. Hindi na nakapasok kahit nagiiyak yung kasambahay. Yung isa naman, nagkabali lang siya ng plansya ng damit ni Sir. Tapos yun naghuramentado. Ay nako, ganun kainitin ang ulo niya. Parang ang misyon nga ata niya dito sa mundo pahirapan yung mga kasambahay eh. Pero alam mo, nagtataka ako. Parang iba yung reaksyon niya sa'yo kanina. Para bang mas kalmado siya? Tapos iba yung tingin niya sa'yo. Pangasar pa nga ng kasambahay kay Rialyn. Napakunot noon na nga lamang si Ria. Ha? Ano namang ibig mong sabihin na iba yung tingin? Ang sabihin mo, nag-aapoy yung tingin niya sa akin. Tapos, para kang sisisantihin na talaga niya ako kanina. Natatakot nga ako eh. Kaya nga ako pumunta dito. Para makapalabada. Para matulungan ko yung mga magulang ko. At yung pag-aaral ng mga kapatid ko. Hindi nila alam na naririnig pala sila ni Miguel. Kung noong una naiinis nga si Miguel dahil pinagchichismisan siya, ngayon ay parang mas naiintindihan na nga niya si Rialyn. Pero napailing na nga lamang siya sa kanyang naiisip at nararamdaman. Patuloy niyang pinakinggan ang usapan ng dalawang kasambahay.
bago nga siya makita ng kanyang ina na padating na nga. So breadwinner ka pala? Pangusisa nga ng isang kasambahay na si Meldy kay Rhea. Tumango naman si Rhea at parang nalungkot ang kanyang itsura. Oo naman, kailan ba ako tumigil sa pagiging breadwinner? Ay, alam mo nakakapagod na nga eh. Minsan kasi, parang gusto ko namang gumawa ng tama para sa sarili ko. Gusto ko namang minsan i-treat yung sarili ko. Pero hindi ko man lang magawa. Ilang taon na ako pero ganito pa din ako. Alam mo ba? Never pa nga ako nagkaka-boyfriend eh. Talaga? Di virgin ka pa? Pili ang panguusisa nga ng isang kasambahay. Shh, tigilan mo nga yung sinasabi mo. Baka may makarinig sa atin dito ah. Napangiti nga si Meldy. Biro lang. Pero diba at least, virgin ka pa? Hindi kaya nung iba dyan na kung kani-kanino pumapatol. Sa usapan nga ng dalawa ay parang nakapangiti na nga lamang si Miguel at hindi niya alam kung bakit. Parang namangha nga siya kay Rhea. Gusto man niyang itanggi sa kanyang sarili na natutuwa nga siya kay Rhea pero hindi naman niya magawa. Huli na nga ang lahat dahil parang sa pangalawang araw pa lamang ng babae ay nakilala na nga niya ito. Naniniwala siya na may busilak itong puso. Hindi kaya ng ibang babaeng nakilala niya, na walang ibang ginawa kundi gamitin lamang siya. Madali nga siyang makabasa ng mga tao, kaya naman ganun na nga lamang siya kasungit sa kakikilala pa lamang niya. Pero winaglik na nga lamang ni Miguel ang kanyang naiisip dahil masyado pang maaga para sa ganitong damdamin. At naniniwala siya na wala pa siyang oras para sa pag-ibig. Napakadami pa niyang kailangang trabahuin. Napakadami niyang responsibilidad. Bilang pinagkakatiwalaan din siya ng kanyang pamilya para sa kanilang family business. Ang kailangan niyang gawin ngayon mag-focus lamang sa kanyang sarili at sa kanilang negosyo. Pero ewan ba niya kung bakit tumitibok ng ganun ang puso niya pag naririnig ang kwento ni Rialyn. Manong Raul, nalinis na ba ang suka? Sada man isang matured na babaeng boses. Alam ni Rialyn na yun nga ang ina ng dalawa. Yes po ma'am. Sagot naman ni Manong. Good, pwede ka nang umalis. Sambit nito. Agad niyang iniangat nga ang ulo para tignan si Manong. Tinignan niya ito na nagmamakaawa, nawagiwan pero nginitian lang siya nito bago umalis. Bumagsak ang kanyang balika at mukhang siya ang haharap nitong mag-isa. What is your name, Iha? Tanong nga ni Madam Flora. Nahihiya siyang tumingin dito. Rialyn po. O, ikaw ba yung bagong labandera namin? Tanong nito ulit. Opo. So, ikaw yung babaeng sinubukan ng katatagan ng anak ko sa suka mo? Seryoso nga nitong tanong. Napahagat nga ng labi si Rialyn sa kadahan-dahang tumango. Sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Oh my gosh. I like what you did. Tili pa nga ni Madam Flora. Nanlaki ang mga mata niya at napanganga sa sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang hindi ito nagalit sa kanya. Hindi lang pala siya yung nagulat, pati na rin yung dalawa nitong anak. Ang asawa naman nito ay napahilot sa noo na tila ine-expect na ngayon. Po? Ma'am? Gulat na saad nga ni Janice. You know, first time na may gumanyang babae sa anak ko. Deserve niya. I like you. Nakangiting saad pa nga nito habang nakangiti. Mom, inis na saad nga ni Miguel. Sinamahan siya ng tingin ng anak. Shut up, Miguel. Welcome to De La Fuentes Mansion. Manang, ikaw nang bahala sa kanya. May gagawin pa kami. Iha, if you're gutom, sabihin mo lang kay Manang there's food sa kitchen. You can eat whatever you want. Ha? Sige po. Nautal pa nga niyang sagot at nahihiya. Napatawa pa nga ang matandang ginang. You know what? You're so cute. Alam mo, naalala ko talaga yung sarili ko sa'yo nung kabataan ko. Ganyan din ako ka-demure. Hindi gaya ngayon na medyo may pagkamadaldal na. Siguro ganun talaga pag marami ng pinagdaanan sa mundo. Pero you're still young. Marami ka pang matututunan at naniniwala ako na magbubloom ka pa. Alam mo,
Kung hindi ko lang talaga kilala si Miguel, sasabihin ko talaga na bagay kayo ng anak ko. Kung ako lang talaga ang pipili ng babaeng magugustuhan niya, sana yung kagaya mo. Halos masamid nga si Rialyn nang dahil sa sinabi nga mismo ng kanyang amo. Hindi niya akalain na hindi pala matapobre ang kanilang pamilya. Pero hindi nga lang niya sigurado sa Miguel na yun. Naku, maraming salamat po ma'am. Pero imposible naman po ata yan. Langit po siya, lupa ako. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa inyo na nakikita niyo po akong ganyan. Of course, Iha. Tsaka yung sinasabi mong langit at lupa, old school na yan, traditional na yan. Naku, if I know. Aminin mo sa akin, nakukyutan ka sa anak ko, no? Saad nga ng ginang. Naku, hindi po Pero hindi naman po sa sinasabi kong pangit po siya hindi ko lang po kasi type yung mga ganong klase ng lalaki. I mean yung masyadong macho, yung parang nakaka-intimidate po. Mas gusto ko po kasi yung medyo may feminine side yung mga lalaki. Maputi, yung hindi masyadong malaki yung katawan, tapos yung hindi po nakakatakot. Napatawa nga ang ginang. So you are saying na nakakatakot ang anak ko? Tumawa pa nga siya ulit. Hindi naman po sa ganun. Medyo nakaka-intimidate lang, ganun po. Kinakabahan nga na saad nga ni Ria. If you say so. Pero ang hindi nila alam na papakinggan ulit sila ni Miguel. Hindi sigurado ng lalaki kung bakit parang na-disappoint siya sa pinagsasasabi ni Ria sa kanyang ina. Napakaunot noon na nga lamang siya at kuyom nga ng kamao. Umalis na nga ang mag-asawa, kaya ang naiwan doon ay ang 2 anak at saka isang matanda na naka-uniform. Sinamaan siya ng tingin ni Miguel na tila ba'y binabantaan siya sa bawat tingin nito, kaya agad siyang napayuko. May kung ano sa tingin ng lalaki na nagpapatibok ng kaniyang puso ng napakalakas. Pero nakaramdam din naman siya ng takot lalo pat alam niyang galit ito sa kaniya. Padabog itong umalis at umakyat sa hagdan. Sinundan niya lang ito ng tingin hanggang sa tuluyan itong makaakyat. Ano kaya gagawin niya para mapatawad siya ng lalaki? Hi, saad nga ni Janice. Nagulat si Rialyn nang biglang may nagsalita sa harapan niya. Nakita niya ang bunsong anak ng mga De La Fuente. Nakangiti ito sa kanya at sobrang ganda. Nakakalain mo talagang manika. Maputi at sobrang kinis. At ang bango pa nga nito, tila nakaramdam ng panliliit. Hi, balik naman na saad nga ni Rialyn. Nilahad nga nito ang kamay. I'm Janice De La Fuente, 21 years old, ikaw. Pakilala nga nito sa kanya. Rialyn Torres po, 24 years old na. Pakilala rin niya sa kanakipagkamay dito. Nahihiya pa nga siya dahil alam niyang sobrang dumi niya. Nagulat si Rialyn nang bigla itong umupo sa tabi niya, saka pinulupot nga ang braso sa braso niya. Halos hindi nga siya makagalaw sa pwesto. You're my ate na, let's be friends. Masayang sad pa nga ng babaeng De La Fuente. Kahit naman hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Rialyn, nakakaintindi naman siya ng basic English. Self-study lang sa mga videos na napapanood niya. Naku ma'am, hindi po yata pwede yun. Sumimangot naman ang babae. Ate naman, pwede yan. Ayaw mo pa sa akin? Hindi naman po sa ganun. Then let's be friends, okay? And call me Janice. Mas matanda ka sa akin. Pampimilit pa nga nito kaya walang nagawa si Ria, kundi ang tumango na nga lamang dahil alam niyang wala siyang laban dito. Yes, manang ako na po ang magtutur sa kanya here at ibabalik ko po siya later sa inyo, okay? Tumango iyong tinawag niyang manang. Sa tingin niya iyon yung nakausap niya sa telepono. Noong makaalis ito, ay agad siyang inaya ni Janice na maglibot na agad din naman niyang sinunod. Parang malulula yata si Rialyn habang nililibot siya ni Janice sa buong mansyon. Sobrang laki nito at ang daming pasikot-sikot. Pero hindi naman siya napagod dahil sanay na siya sa paglalakad. Medyo hindi niya lang kinakaya
Ang energy ni Janice, sobrang maligalig nito at napaka-extrovert. Hindi alam ni Rialyn kung ano ang sasabihin. Sobrang napakaganda ng mansyon. May nakikita pa nga siya na gawa yata sa ginto. Hindi niya mapigilang mamangha. First time pa niyang makapasok sa ganoon kaganda at kalaking bahay. You know, we have our labandera na. Pero mommy told Manang na kailangan kumuha ng isa pa. You know why? Kwento nga ni Janice. Bakit? Pinapakinggan ni Rialyn ang bawat kwento ni Janice dahil ayaw niyang magmukhang walang respeto rito. Isa pa rin ito sa amo niya. Mabuti nga ay mabait ang mga ito sa kanya, maliban nga lang sa isa na nagawan niya ng kasalanan. Kasi mommy sa fashion designer, marami siyang pinapalabhan na damit at hindi na kinakaya ng isang labendera since may edad na rin. And not to brag I'm a model so I always change my clothes and I needed it to be washed. I'm not like other girls na tinatapon ng damit after. Duh! I can give them to poor naman eh. Mahabang litanya nga niya. Nagets naman ni Rialyn ang punto nito, kaya pala kailangan nila ng labandera. At hindi niya akalaing fashion designer si Madam Flora, kaya pala ang ganda nito madamit. At hindi rin niya ini-expect na isang model ang kasama niya ngayon at nakadikit sa kanya. Professional talaga, samantalang siya ay hindi man lang nakapagtapos maski high school. Nakaramdam lalo siya ng panliliit sa sarili. Kung nakapagtapos na sana, siya ay siguradong maayos ang kanilang buhay ngayon. Hey, are you okay? Nabalik-ulirat nga niya nang magtanong si Janice. Ha? You were spacing out, pagod ka na ba? Nag-aalalang tanong nga nito. Mabilis siyang umiling. Hindi, okay lang ako. May naisip lang ako, sige tuloy mo. Sigurado ka ha? Tumango lamang si Rialyn bilang sagot. Nagpatuloy na nga sa pagdaldal si Janice, kaya pinapakinggan niya. Minsan ay natatawa siya, pero pinigilan niya. Hanggang sa humintong sila sa living room ulit. Alam mo, I really like you. First time na may gumanon kay Kuya Miguel. He's so grumpy and cold. Buti nga. Okay yun sa kanya. Akala siguro niya walang gaganon sa kanya. Tignan mo ngayon. You know, he's a businessman, like my father. Pero masama ugali nun. Stay away from him na lang, okay? Mahabang babala pa nga ni Janice sa kanya. Ngumiti si Rialyn saka tumango. Salamat, Janice. You're welcome. I should go na, ha? It's getting late. May maaga pa akong photoshoot bukas. Good night. Paalam nga ni Janice. Good night din, Janice. Sinundan niya ng tingin si Janice sa may hagdanan hanggang sa tuluyan itong makaakyat. Hindi mapigilang mapangiti si Janice. Hindi niya akalaing magiging kaibigan niya ang anak ng kaniyang boss. Ni minsan ay hindi pa siya nagkaroon ng kaibigan dahil hindi naman soya nakikipaghalubilo sa mga kapitbahay nila sa probinsya. Kaya sobrang saya ni Rialyn. Bago yun. Sad ni Manang. Muntik na mapatalon si Rialyn nang marinig ang isang boses sa gilid niya. Malalaking mata niya itong binalingan. Agad siyang napahinga ng maluwag nang makita ang mayordoma ng mansion. Nakatingin ito sa kanya. Hello po, Manang. Pati nga niya rito. Ngumiti ito. Mukhang kilala mo na ako ah. Opo. Si Janice na ang nagpakilala sa mayordoma. Napakilala na yata nito ang lahat. Kaso nga lang nakakalimutan niya dahil napakarami. Pati yata mga guard ay sinabi na sa kanya. Natutuwa siya sa batang iyon. Kung ganon, ikaw si Rialyn, di ba? Tumango siya. Kumain ka na ba? Napakamot sa ulo si Ria. Hindi pa po eh. Nako, late na, halika na. Samahan mo ako sa kusina, maghahanap tayo ng makakain mo doon. Hindi na siya nagreklamo pa at sinundan na lamang ito. Kanina pa kasi siya gutom eh. Pinaupo siya sa may maliit na lamesa sa kahinandaan ng makakain. Aagawin sana niya dahil kaya naman niya pero hindi siya hinayaan nito. Wala rin siyang nagawa kung hindi kumain na lang. Alam mo bang first time lang nagkakagusto ang mga De La Fuente sa gaya natin? At ikaw lamang yon.
Biglang sambit nga nito habang umiinom ng gatas. Napahinto nga si Ria sa pagkain. Talaga po? Pero bakit po? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Alam kong hindi dahil yun sa nasukahan mo ang panganay nilang anak na si Miguel. Dahil imposibleng yun lang ang dahilan. Nakakapagtaka nga kung bakit dahil may nagawa namang kasalanan ng ibang katulong dito pero hindi naman ganyan ang reaksyon nila. Pagkukwento pa nga ng mayordoma. Napaisip din siya. Oo nga naman. Imposibleng dahil lang sa kahihiyang nagawa niya. Nakakapagtaka nga rin. Pero agad din siyang nagkibit balikat dahil wala rin siyang alam at saka hindi rin naman nila kilala ang mga ito. Pagkatapos niyang kumain, ay siya na ang naghugas ng pinggan. Inagaw niya yon kay Manang dahil nakakahiya naman kung ito pa ang maghuhugas ng kinainan niya. Pagkatapos niyon ay dinala siya ni Manang sa isang silid na kung saan daw siya matutulog. Napangiti siya nang makitang may mga kasama pala siya. Iniwan siya roon ni Manang at sinabing bukas daw ang simula ng kaniyang trabaho. Ito na raw mismo ang magtuturo sa kanya sa mga gagawin. Pagkapasok niya sa loob ay lumapit sa kanya ang 3 ka-roommate niya. Nagpakilala sa kanya at nagpakilala rin siya. Puro ito mga kaedad niya, kaya medyo nakampante siya. Noong bumagsak nga ang katawan niya, sa kama niya ay napahinga siya ng maluwag. Sobrang pagod na pagod siya at nakakaramdam pa rin siya ng hilo. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nilamon ng antok. Kinubukasan ay nagsimula na ngang magtrabaho si Rialin. Tinuruan siya ni Manang kung ano ang dapat gawin. Nagulat pa siya nang makitang nagbundok na labahan. Halatang bago ang lahat at isang beses lang nasuot. Buti na lang ay may kasama siyang maglaba na nakilala rin niya, si Ate Sharon. Nasa 30 kaya na ito at mabait naman. At saka hindi rin sila masyadong mahirapan dahil may washing machine naman. Since hindi niya alam kung paano gamitin yon kasi wala naman silang ganun sa bahay. Pero tinuruan siya ni Ate Sharon. Namangha pa siya noong una, lalo pat ang bilis lang pala nito gamitin at lalong mapapabilis ang kanilang paglalaba. Kung sana ay meron silang ganun, hindi na sana maghihirapan pa ang mama niya. At saka nakakatuwa, sa side niya lalo pat may tinatawag ang mga ito na dryer para mabilis na matuyo ang mga ito once na nasampay. Habang nagsasabay nga, si Rialin ay hindi niya napansing may naglalakad na pala papunta sa kaniyang likuran. May pakanta-kanta at giling-giling pa siya. Hindi alam na may tao na pala sa kaniyang likuran. Masyado kasi siyang nag-enjoy sa mga ginagawa. Having fun, huh? Biglang saad nga ni Miguel. Ay pala ka! Halos mapatalon na sa gulat si Rialin nang marinig ang isang pamilyar na baritonong boses sa kaniyang likuran. Muntik na nga niyang mabitawan ang bagong labang damit. Malalaking mata niyang tiningnan ng taong iyon at nagulat siya nang makita ang panganay na anak ng mga De La Fuente, si Miguel. Ikaw pala, sir. Agad siyang umayos nga ng tayo. Kinakabahan siya. May nagawa siyang hindi maganda rito at alam niyang galit pa rin ito sa kanya. Nag-e-enjoy ka sa trabaho mo rito ah. Napalunok na nga lamang si Ria. Opo, pero seryosong mukha ng lalaki. Well, not for long. Akala mo okay lang sa akin ang ginawa mo? You made me look pathetic. Ayaw na ayaw kung pinapahiya ako ng ibang tao. I will make sure that you will regret this. Mas lalong nakaramdam si Ria ng takot at kaba. Sir, sorry po talaga. Hindi ko naman po sinasadya yun nangyari eh. Patawarin niyo na po ako. Ayaw ni Rialin na may magalit nga sa kanya na kahit isa sa mga amo niya. Ang gusto niya magkaroon nga ng matiwasay na trabaho. Ayaw niyang magkaroon ng kaaway o ano. You think that's enough? I will make your life miserable. Pagdidiin pa nga na pagkasabi ng lalaki, saka siya iniwan na nakatulala. Tinutuo nga ni Miguel ang lahat ng sinabi. Sa mga araw na nagdaan ay hindi naging madali ang trabaho ni Rialin dahil sa lalaki. Palagi siya nitong pinapahirapan. Lahat ng ginagawa niya
ay nagugulat siya't nandoon ang lalaki. Gaya na lamang noong maglalaban na naman sana siya, pero kinuha nito ang lahat ng sabon at sinisante ang kasama niyang labandera. At meron mang may dinagdag ito ng mga labahin na sobrang dami. Kaya ang nangyari ay kahit maaga siya nagsimula ay ginabi siya. Pagod na pagod tuloy siya at nakatulog agad. Hindi na nga siya nakakain hanggang sa lumipas ang 2 buwan. Naging masaya siya kasi nabayaran nga nila ang mga utang lahat at nakakatulong siya sa kaniyang ina sa gastusin at pati na rin sa bayarin sa school ng kaniyang kapatid. Ngunit sa 2 buwan na iyon ay hindi naging madali sa kaniya dahil hindi pa rin tumitigil si Miguel sa paghihirap sa tuwing nagtrabaho sa kaniya. Mas lumala lang ito dahil kahit hindi niya trabaho ay inuutos nito sa kaniya. Hindi niya mapigilang nakaramdam ng inis at galit dito. Kung hindi lang talaga malaki ang sahod ay matagal na siyang umalis. Miguel! Nagulantang ang mga tao sa buong mansyon. Nasigaw nga ng ama ng mga De La Fuente. No dad, hindi ako papayag sa gusto mo. Rinig ni Rialin at sigaw nga ni Miguel. Dahil sa kuryosidad ay lumabas siya sa laundry room at dahan-dahang naglakad papunta sa living room kung saan niya narinig ang ingay. Siyempre, nagtago lamang siya sa likuran ng pader ng dining room. Sisilip lang siya. Nakita niya ang galit na si Miguel na nakatayo habang ang ama niya ay nakaupo lang sa sofa kasama ang asawa. Miguel, this is for your own sake, for your future. Seryosong saad naman ng ama nito. Mas lalong nagmukhang galit si Miguel. Dad, I'm only 25 at wala akong plano sa mga pinagsasabi niyo. Just let me live. Nanlaki ang mata ni Rialin nang makitang mabilis na nag-walk out si Miguel. Tumayo pa ang ama nito at tinatawag ang lalaki pero hindi ito nakinig. Hindi man alam ni Rialin kung ano ang pinag-uusapan nito at kung bakit galit si Miguel pero nakaramdam siya ng awa sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa sarili niya at nakita na lamang niya ang sarili na lumalabas ng back door para sundan si Miguel. Sana naman ay hindi ito lumabas talaga sa mansyon. Natagalan pa si Rialin bago ito mahanap hanggang sa nakita niya ito sa may garden, nakaupo sa may bench. Nakatukod ang 2 siko sa hita at nakayuko. Nakasabunot pa ito sa buhok. Kinagat ni Rialin ang pang-ibabang labi at nagdadalawang isip pa kung lalapitan ba ito o ano. Pero nanalo pa rin ang kagustuhan na kausapin ito kahit natatakot siya na baka magalit ito lalo sa kaniya. Umupo si Rialin sa tabi ng lalaki. Napansin yata nito na may tumabi kaya dahan-dahan nitong inangat ang tingin sa kaniya. Nagulat pa si Miguel nang makita siya. Anong ginagawa mo dito? Agad na kinabahan nga si Rialin pero pinakalma niya ang sarili. Narinig ko ang usapan niyo kanina. Nang dad mo, sinundan kita. I didn't know. You're this nosy. Bumalik ka sa trabaho mo. Seryosong utos nga nito bago yumuko ulit. Napabuntong hininga si Rialin. Saka hindi umalis sa kinaupuan. Hindi ko man alam kung anong nangyayari sa'yo at kung bakit naging ganito ka pero sana maging okay ka na. Agad na paangat nga ng tingin si Miguel sa kanya. Nakakunot ang noon nito na tila ba'y hindi nagustuhan ng sinabi niya. Bakit mo sinasabi yan? At bakit ka nangingialam? Labas ka na sa kung ano mang issue namin sa pamilya. You're just our laundry girl. Now go back to work. Maring saad nga nito, nagalit pa. Nasaktan si Ria sa pinagsasabi ng lalaki pero kailangan niyang tanggapin. Tama nga si Miguel. Isa lamang siyang hamak na labandera sa mansyon ng De La Fuente. Pero isa rin siya sa mga taong gustong matiwasay ang pamilyang ito. Sir, tapos na po ang ginagawa ko kanina pa. Pasensya na po kung nangingialam po ko Pero nag-alala lang naman po talaga ako sa inyo Okay lang po kung ayaw niyo akong kausapin pero sana hayaan niyo po na nasa tabi mo ko. Mahabang litanya ni Ria. Hindi nakasagot ang lalaki at nanatiling nakayuko lamang. Umupo ng maayos si Ria.
Saka nilibot na lang ang tingin sa paligid. Tahimik silang dalawa pero hindi awkward. Okay na yun kay Ria. Hindi mo ba alam that it was hard for me to follow my dad's request? Nagulat si Ria nang biglang magsalita si Miguel. Agad niya itong tinignan, pero nanatiling nakayukong lalaki. Pero okay na yun sa kanya. At least nagsalita na ito. Bakit sir? Kung hindi mo mamasamain. Puno ng pagsuyo ang kanyang tanong lalo pat baka magalit na naman ito. Inangat nito ang ulo sa harapan at nakatingin. Hindi ko alam kung bakit gusto na niya akong magpakasal. Nagulat si Ria at sa hindi malamang dahilan ay kumirot nga ang kanyang puso. Biglang bumagsak ang lahat ng kanyang saya. Bakit daw? Nautal nga niyang tanong. Well, he wanted me to marry the heiress of the company of his friend. Gusto niyang mag-settle down na ako at magkaroon ng tagapagmana. Even though I know from the very start na gusto niya ako magpakasal kay Jenna para lang mas lalong matatag ang partnership ng company nila. Gagawin pa niya akong tulay. Mahabang kwento pa nga nito. Napakagatlabi na nga lamang si Ria. Dahil hindi nga niya akalain na ganun pala ang pinagawayan ng mga to. Ewan ba niya pero sang-ayon siya sa sinabi ni Miguel. Ayaw niya itong magpakasal pa. Kung ayaw mo naman, edi huwag kang pumayag. Saad naman niya. Exactly what I did. I'm just 25 and I have a lot to do in life. At ayoko pang mag-asawa, wala yan sa mga plano ko. Sagot ni Miguel. Katulad kanina kumirot naman ang puso niya na hindi malaman ang dahilan. Nagugulhan na nga lamang siya sa kung anong nangyayari sa kanya. Ano naman kung ayaw nga nitong magpakasal, 'di ba? Wala naman siyang pakialam doon. Tama nga naman, bata ka pa sir. Marami ka pang gagawin sa buhay mo. Saka sir, hindi ka naman mapipilit ng mga magulang mo kung ayaw mo, 'di ba? Sangayon nga ni Ria sa amo niya. You have no idea. Kapag gusto nila, gagawin nila. Kahit pa ayoko. Napaisip si Ria. Siguro sir, magsasawa din sila kapag patuloy mong hihindian. Pero wag kang mag-alala sir. Alam kong magiging okay din ang lahat. Tiwala lang. Tsaka sa Panginoon. Ikaw pa? Lahat kaya hinahangaan ka. Bigla itong natawa kaya napangiti si Ria. O diba, ngumiti ka na sir? Masaya nga siyang napangiti. Tumawa nga ito ulit. Bago tumingin sa kanya agad siyang napaupo ulit ng tuwid. Nakangiti ang lalaki. Nawala ng lungkot sa mga mata nito. Kumabog ng napakalakas ang puso ni Ria. First time niyang makita itong ngumiti at sobrang gwapo. Para siyang hinigitan nga ng hininga. Salamat. Para saan po sir? Nautal na tanong nga niya. For being here. Wala pa akong nakausap tungkol sa bagay na to. Thank you so much. Hindi mapigilan ni Rialin na mapangiti. Unang pagkakataon niyang nagpasalamat ang lalaki sa kanya. Pero hindi niya akalaing may kakaiba pa palang mangyayari. Bigla na nga lamang naglapit ang kanilang mga muka at sinunggaban nga siya ng halik ni Miguel. Sa bawat lapit nga sa kanya, lumalayo nga ito hanggang sa napaupo nga ito sa sahig. Natawa na nga lamang si Miguel at tinulungan nga siyang makatayo. Nakalimutan ni Miguel na may tinatakpan pala siya. Dahil medyo mababa na nga pala ang t-shirt at halos may nakita na nga ito. Namula ang buong muka ng babae at napatingin na nga lamang kay Miguel. Hindi naman nagpatinag nga si Miguel at patuloy nga sa ginagawa nga nito na pangroromansa nga sa babae. Hinalikan pa nga niya ito ng mas passionate. Nanigas naman ang katawan ni Miguel. Samantalang nanlalambot naman ang tuhod ni Rialin. Napatingin na nga lamang ito sa pantalon nga ni Miguel at hindi nga siya nakaimik sa tumambad nga sa kanya at tila nawala na nga ito sa tamang wisyo. Kaya naman napahablot nga ito sa buhok nga ng lalaki at ganun din naman si Miguel sa kanya at tinulak-tulak nga ito hanggang sa makapunta nga sila sa kwarto. Napangisi na nga lamang ang babae habang tinitignan nga si Miguel na hindi rin makatingin sa kanya. Tumayo nga si Rialin at hinalikan naman nito ang leeg nga ng babae. Napahawak naman kagad si Miguel sa bayawang ng babae
habang dinadamdam nga ang mga ginagawa nila. Biglang binuhat ni Miguel ang babae at pinasok nga sa kwarto at paghinga nga ay para nga silang na-hypnotize. Lalong-lalo na nga sa ganda ng katawan ni Rialyn. Hinalikan nga ni Miguel si Rialyn na puno ng pananabik. At ginawa na nga rin niya ang matagal na nga niyang gustong gawin. At nang nabasa na ng tuluyan ang babae, tinignan nga niya si Miguel na parang nangungusap ito. Napangiti naman si Miguel at hinalikan nga si Rialyn sa noo habang inaayos ang kanyang posisyon sa ibabaw nito. Napahawak nga sa pisngi ni Rialyn si Miguel. Habang hindi nga alam kung paano po posisyon nga ang babae. Napalunok na nga lamang si Rialyn sa sarap at hindi inalis ang pagtingin kay Miguel habang unti-unti na ngang ginagawa ni Miguel ang kanyang gustong gawin. Nang tumagal lumalakas nga ang pagkabog ng dibdib ni Rialyn at ganon din ang paglakas nga ng pagyugyog ng kanilang kama. Napahawak nga si Miguel sa batok ni Rialyn hanggang sa mas tumitindi nga ang kaganapan at napunta na nga sila sa climax. Ang gabing hindi nila kailanman malilimutan, ang gabing first time ni Rialyn. Simula nga sa araw na yon ay hindi na siya pinahirapan pa ni Miguel. Naging mabuti na ito sa kanya at sa tuwing nagkakasalubong sila ay nagngingitian silang dalawa. Napansin iyon ng mga katulong. Siyempre, tinanong siya ng mga ito kung ano ang nangyari. Nginitian lamang niya ang mga ito at hindi na sunagot hanggang sa nag-uusap na sila, nagkakatuwaan at nagkukulitan. Napapansin na rin iyon ng buong De La Fuente lalo na si Janice. Siyempre, tinanong din siya nito at sinagot naman niya na napatawad na siya ni Miguel sa nangyari hanggang sa dumating ang araw na hindi inaasahan ni Rialyn na mangyari. Habang umiinom ng tubig si Rialyn sa kusina, ay nakarinig siya ng kalabog mula sa living room. Napahinto siya at napatingin sa daanan papunta roon. Nagtataka siya kung bakit may kalabog. Hating gabi, na't alam niya na natutulog na ang lahat. Pero naisip din siya na baka may nagising. Pero alam din niyang hindi gagawa ng kalabog ang mga tao sa mansyon. Nanlaki ang mata ni Rialyn nang maisip na baka may magnanakaw dahil imposibleng magnangangalabog sa hating gabi. Hindi mapigilan ni Rialyn na kabahan. Nag-iisip siya kung ano ang gagawin. Ayaw niyang magising ang mga amo niya at malalamang may nakapasok na kung sino sa mansyon. Habang natataranta niyang inilibot ang tingin sa paligid, ay may nakita siyang malaking tubo na nasa ilalim ng sink. Walang pagdadalawang isip na kinuha iyon sa kahinarap ang daanan palabas sa kusina. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng kusina. Lumunok si Rialyn sa kaba. Kaya mo to, Ria. Pampalakas niya ng loob sa sarili. Bahala na. Palakas ng palakas ang tibok ng kaniyang puso habang papalapit siya sa living room. Alerto si Rialyn dahil baka sunggaban siya ng magnanakaw. Dapat ay protektahan niya rin ang sarili. Madilim ang paligid dahil hindi nakabukas ang ilaw. Ang tinging naging ilaw lamang niya ay ang sinag ng buwan na tumatagos sa mga bintana. Kumunot ang kaniyang noo nang makitang sarado ang double door at ang bintana ay wala namang kahit anong basag. Imposible rin na may mga daga roon at lalong wala siyang nakitang mga nabasag na gamit. Napakamot si Rialyn sa buhok at tumingin siya sa may mahabang sofa. Napahinto siya nang may makitang bultong nakaupo roon. Nakasandal ito sa sandalan, maski ang ulo. Agad na naging alerto si Rialyn at humigpit ang hawak sa tubo. Napalunok siya, lalo na't kinakabahan siya sa pwedeng mangyari. Baka magnanakaw nga ito at akala ay tulog ang lahat ng tao. Kahit takot ay dahan-dahan siyang naglakad papalapit dito. Nakataas na ang kaniyang kamay at handa na siyang hampasin ito. At noong nakalapit na ay akmang hahampasin na nga ito nang maaninag niya ang mukha ng taong iyon. Sir Miguel? Malalaking mata na saad niya dahil sa gulat. Agad niyang binaba ang kamay.
Palihim niyang pinagalitan ng sarili dahil kung hindi niya pa nakita ang mukha ni Miguel, ay paniguradong mahahampas na niya ito at talagang sesante ang bagsak niya. Dahan-dahan niyang binaba ang hawak. Hindi alam ni Rialin kung hahawakan niya ba ang lalaki o ano. Sir? Mahinang tawag niya rito pero hindi ito tumugon. Mukhang tulog nga ito. Napakagat na naman. Sa labi si Rialin dahil hindi pwedeng sa sofa matutulog si Miguel. Paniguradong sasakit ang likod nito pagkagising. At saka, mukhang pagod na nga ito sa trabaho. Nagdadalawang isip man, ay hinawakan niya balikat ni Miguel ngumiti. Sir, gising po. Akyat na po kayo para makatulog ng maayos. Pero wala pa ring response ang lalaki kaya mas nilakasan niya ang pagyugyug dito. Sir Miguel. Umungol nga ito kaya agad nga niyang kinuha ang kamay. Dahan-dahang bumukas ang mata ni Miguel, saka dumapo ito sa kanya at mapupungay ang mga mata na tila ba'y antok pa. Nagulat si Ria nang bigla nga itong umiti na masayang nakita nga niya. Rialin, you're here. Babe, kumunot ang noon ni Ria dahil lutal-lutal pa nga na magsalita na tila ba't lasing. Lumapit nga siya rito at bahagyang inamoy. Agad siyang napalayo ng maamoy nga ang alak dito. Lasing nga ang lalaki. Sir, lasing ka na. Sumimangot nga ito bigla na tila bata. I said don't call me sir. Miguel na lang. Tumayo ng maayos nga si Ria. Halika na po, dadalhin kita sa kwarto para makatulog kayo ng maayos. Nang malaki si Miguel, saka inangat ang dalawang braso. Napakamot sa ulo, si Rialin ay agad na tinulungan itong makatayo. Nahigit ang kaniyang hininga nang yakapin siya ni Miguel nang mahigpit. Nagsimulang kumabog ang kaniyang puso kaba pero hindi na niya pinansin iyon at inalalayan itong maglakad papunta sa kung silid nito. Nahirapan pa siya dahil nakakapit ng mahigpita sa kanya at noong makarating sa kwarto nito ay binagsak niya ang lalaki sa kama. Akala niya ay bibitawan siya nito pero hindi iyon nangyari kaya nasama siyang bumagsak sa dibdib ni Miguel. Mas lalong lumakas ang tibok ang kaniyang puso. Sir, bitawan niyo po ako. Iminulat ni Miguel ang tingin sa katinignan siya. Mamiti ito sa kahinawakan ng kanyang pisngi. You're so beautiful. Po? Nagtatakang tanong nga ni Ria. I always dreamt about you. Gusto ko ipakasal nila dad. Si Eba pero ikaw ang gustong pakasalan. Ano? Ano pong ibig niyong sabihin? Gulat na tanong nga niya kung ano-ano na nga pumapasok sa kanyang isipan. Mahal kita, Ria. I love you. Tila tumigil ang mundo ni Ria nang marinig yun sa lalaki. Parang tinatambol ang kanyang puso at parang nagwawala. Pero sir, hindi na natapos pa ang sinasabi ni Rialin nang sunggaban siya ng halik ni Miguel. Sobrang laki ng kaniyang mata dahil sa gulat, para na iyong luluwa. Mas lalong nagwala ang kaniyang puso at natuod siya sa pwesto. Hanggang sa gumalaw ang labi ni Miguel, kaya mariin siya napapikit. Sinubukan niyang itulak ang lalaki, pero para yatang semento ang mga braso nito na nakayapos sa baywang. Sa bawat galaw ng labi nito ay dahan-dahan siyang nalulunod hanggang sa tuluyan na nawalan siya sa tamang pag-iisip at saka tinugon iyon. Nalalasahan niya ang alak sa labi ni Miguel kaya para siyang nalalasing sa bawtahagod niyon. Mas lumalim ang halik na pinagsaluhan niya hanggang sa uminit ang kanilang mga katawan at hindi na nga nila napigilan ang isa't isa at naging isa sa gitna ng gabi. Pagkatapos nga, sa may init na gabing iyon, ay mas lalong naging close silang dalawa ni Miguel. Akala nga ni Rialin na hindi maalala ng lalaki ang nangyari sa gabing iyon pero nagkakamali siya. Napapansin na rin ng iba na may kakaiba sa kanila pero hindi siya nagsabi. Hindi pa naging sila kasi wala namang sinabi ang lalaki. Pero alam ni Rialin na hindi magtatagal ay magiging official na sila lalo pat may nararamdaman sila sa isa't isa. Oo, na-fall na siya na hindi niya inaasahan.
Akala ni Rialin na may magiging silang dalawa, pero nagkakamali siya dahil dumating ang araw na napapabago sa ideyang iyon. Nakita niya si Miguel na kasama ang isang babaeng napakaganda, makinis, matangkad, mukhang mayaman at mukhang modelo. Nakaupo ang mga ito sa sofa kasama ang buong pamilyang De La Fuente at dalawang hindi katandaang babae at lalaki. Nakaramdam si Rialin ng selos pero akmang babaliwalain niya ito dahil baka kaibigan lang ni Miguel. Pero dun siya nagkamali. You two look good together. So when will be the wedding? Masayang saad ng ina ni Miguel. Doon napahinto si Rialin sa paglalakad at nilingon ang mga ito. Nalaman nga niya na ang babae na nasa tabi ng lalaki ay si Jenna at ikakasal na ang mga ito. Parang tinarak ang kutsilyo sa kaniyang puso dahil sa nalaman. Na-realize niyang hindi pala siya gusto ng lalaking akala niya'y mahal siya. Dahil nga sa sakit ay inimpake niya ang kaniyang mga gamit at umalis sa mansyon ng palihim. Iyak nang iyak siya habang sumasakay siya sa bus pauwi sa kanila. Okay naman na siguro iyon. Marami na siyang naipon para pagtustus ng pamilya na. Tama na siguro iyong 1 taon na pagtrabaho sa pamilya De La Fuente. Anak? Gulat na saad ng ina ni Rialin nang makita. Umiyak si Rialin sa bisig ng ina at sinabi lahat ng pinagdaanan niya. Akala niya ay papagalitan siya nito pero naintindihan siya nito. Habang nasa loob nga siya ng bahay nila ay tumutunog ang kaniyang cellphone. Tumatawag si Janice at Manang sa kaniya. Maski si Miguel. Tinext lang niya si Manang na ayaw na niyang magtrabaho bago tinapon ang SIM na ginamit. Akala ni Rialin ay magiging matiwasay na ang lahat sa kaniya pero nagkakamali siya dahil nalaman niyang buntis pala siya. Dinadala niya ang anak ni Miguel. Nakangiti si Miguel habang nakatingin sa mga batang nagsisiyahan sa event na ginawa niya sa isang probinsya. Ginagawa niya ito kada taon lalo pat alam niya na maraming naghihirap na mga magulang. May mga pagkain, palaro at mga gifts siyang hinanda para sa mga ito. Sir Miguel! Napalingon si Miguel sa isang batang lalaki na tumawag sa kaniya. Napangiti siya nang makita ang batang parking boy na palaging nababantay sa kotse niya kapag bumibisita siya roon sa lugar nila. Marco, buti naman nandito ka na. Go and eat. Ayaw nga niya rito. Ngumiti ang bata. Naku sir, salamat kay bait niyo po talaga. Sana po mahanap niyo na po yung taong hinahanap niyo. Ngumiti si Miguel sa katumango. Alam ng batang yon kung bakit siya palaging bumibisita sa bayan na yon. Hinahanap niya pa rin ang babaeng mahal niya na hanggang ngayon ay hindi niya pa rin mahanap-hanap. Looks like you are close with that parking boy. Saad ng isang babaeng sumulpot sa tabi niya. Tiningnan niya ito. Si Jenna iyon o sabihin nating ex-fiancé niya. Oo, ex-fiancé dahil hindi na tinuloy pa ni Jenna ang kasal nila. Nalaman kasi nito na may iba siyang mahal at ayaw ng babaeng masistalk sa loveless marriage. Saka hindi naman talaga siya mahal ng babae. Napilitan lang siya sa desisyon ng mga magulang. Buti na lang na ganun dahil wala siyang balak matali kung hindi iyon si Rialin. Yes, magaan talaga ang loob ko sa batang yun. Sagot nga ni Miguel sa katumingin sa batang lalaki na si Marco. Ewan niya ba? Simula nung makita nga niyang bata, ay sobrang gaan ang loob niya. Familiar na familiar nga ang mukha nito. You know Miguel, I was really curious. Sambit ni Jenna. What is it? Bakit magkahawig kayo? Tanong nga nito kaya agad nga siyang napalingon sa babae habang nakakunot ang noo. Anong ibig mong sabihin? Tanong nga ni Miguel kay Jenna. I mean, look at the boy. He looked like you. Turo nga ni Jenna kay Marco. Parang sumabog nga na bomba ang kanyang utak nang ma-realize na kamukha nga niya ang bata. Kaya sobrang familiar ito sa kanya. Pero paano? Could it be?
Sobrang lakas ng tibok ng kanyang puso dahil nga sa ideyang yon. What if anak pala niya? Pero hindi lang niya alam. Let's see. Nakangising saad nga ni Jenna saka naglakad nga papunta sa MC. Jen, what are you doing? Takang tanong nga ni Miguel. Hindi siya sinagot ng babae at saka bumulong doon sa host. Hanggang sa tinawag ng host si Marco para pakantahin. Sinamaan niya ng tingin si Jenna na bumalik sa gilid niya pero nginisihan lang siya ng babae. At noong magsimulan, kumanta ang bata at natuod siya sa kinatatayuan. Ang kantang kinakanta ni Marco ngayon ay ang kantang palagi niyang naririnig na kinakanta ni Rialin sa tuwing naglalaba ito noon sa mansyon. Bumilis ulit ang tibok ng kaniyang puso at noong matapos ito ay pumalakpak ang lahat. Gosh, I thought mapapahiya ako yung si Marco. Ako lang palang napahiya. Natatawang sad nga ni Jenna. Magsasalita na nga sana si Miguel nang marinig ang boses ng babaeng matagal na nga niyang gustong makita. Marco, Diyos ko ka. Nandito ka lang pala, umuwi na tayo. Saad ni Ria. Doon nakita ni Miguel ang babaeng pinakamamahal niya, na si Ria at hinihila nga nito si Marco. Tama nga ang hinala ko. Go Miguel, abulin mo! Doon nga, tinulak nga siya ni Jenna kaya natauhan siya. Mabilis siyang tumakbo palapit sa dalawa, hanggang sa wala nang ang tao sa paligid. Sila na lamang. Rialin, wait! Sigaw ni Miguel. Agad na pahinto si Ria sa paglalakad pati na nga rin si Marco. Natuod nga ito sa kinatatayuan na tila isang estatwa. Huminto si Miguel malapit nga sa mga to. Ria, I finally found you. Dahan-dahang umarap ang babae sa kanya. Mas lalong nanlaki ang mata ng babae nang makita siya at lumakas ulit ang tibok ng puso ni Miguel. Miguel? Ma? Sir Miguel, magkakilala po kayo? Saad din naman ni Marco. Napagat ng labi si Ria sa kanilingon ng anak. Pero bakit? Takang tanong nga ng anak. Sundin mo na lang ako. Walang nagawa ang bata kundi ang pumasok na ulit sa event. Seryosong tumingin si Rialin sa kanya. Hindi ko alam na nandito ka pala. Malamig na saad nga nito. Ria, is he my son? Nauutal at kinakabahan nga si Miguel. Paiyak na nga siya. Napaiwas ng tingin. Tell me please. Sabihin mo sa akin. Bakit ko pa sasabihin? Wala namang mangyayaring maganda, di ba? Just tell me. Hindi siya ang anak mo. Sinungaling. Nagulat nga si Ria sa sigaw nga niya pero napalitan nga ito ng inis. So ako pa ngayon ang liar? Hindi ba't ikaw yun? At ano naman ko anak mo si Marco ha? Wala pa ring magbabago, may sarili ka ng pamilya kaya pwede ba lumayo ka na sa anak ko? Oh my God. Napasabunot nga ng buhok nga si Miguel. All this time ang batang napalapit nga sa kanya yung anak niya. Kaya pala nakaramdam siya ng lukso ng dugo. I'm not married. Bulong ni Miguel. Ano? Tinignan nga niya ito. I'm not married. Hindi natuloy ang kasal ko. At hinanap kita, Ria. Matagal na. Bahagyang natawa nga ng sarcastic si Ria. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo? Nakita ko si Jenna kanina, katabi mo pa nga eh. Hindi nga kayo kasal pero magjowa kayo, di ba? Or baka fiancé pa rin. Huwag mo na akong lokohin, Miguel. Palaban na saad nga ni Ria. No, she's just there because tinulungan niya ako. She's just my friend, believe me. Ha? At sa tingin mo maniniwala pa ako sa'yo? Pagkatapos ng lahat, sinaktan mo ko ng sobra. Sigaw ni Ria. Agad na nataranta si Miguel nang makitang isa-isang tumulo ang luha ni Rialin. Agad niya itong hinila papalapit sa kanya at niyakap. Nagpumigla si Rialin sa kabinabayo ang kaniyang dibdib. Hinayaan niya ito at hindi pinakawalan sa kaniyang bisig. Napakahayop mo. Pinaasa mo lang ako. Pagkatapos mong kunin ang una sa akin? Shh, please, I'm sorry. Patawarin mo ako, babawi ako sa'yo. Babawi ako, mahal ko. Masuyong saad nga ni Miguel. Patuloy na umiyak at pagbayo ni Rialin sa kaniyang dibdib. Hinayaan niya lang ito habang patuloy siya sa paghingi ng tawad dito. Hanggang sa ito na mismo ang sumuko. Binigyan ni Rialin si Miguel ng chance para bumawi
para na rin sa anak nilang si Marco. Sobrang saya ng lalaki noong makapiling na nito ang anak niyang sobrang saya rin na malamang ama nito, si Miguel. Dinala rin sila nito sa Maynila at tumira sa sarling mansyon ng lalaki. Hinayaan niya lang ito. Tumagal ng ilang buwan ang panunuyo ni Miguel sa kaniya hanggang sa dumating ang araw na gusto na niya itong tanggapin ulit. Pumunta si Rialin sa opisina ni Miguel, ngunit ang hindi niya akalain ay makikita itong may kayakap, si Jenna. Yalin, wait! Sigaw ni Miguel. Sobrang sakit ng nararamdaman ni Rialin ngayon. Parang mahahati ang kaniyang puso dahil sa nakita. Akala niya ay wala nang gusto si Miguel sa haliparot na yon, pero nagkakamali. Sa nakita niya kanina, alam niyang niloloko siya ng lalaki. Pagkatapos niyang tanggapin ng lalaki, ay gagawin nito iyon sa kaniya. Hindi siya makapaniwala. Rialin, sandali lang please. Pagpipigil ni Miguel ulit. Nahawakan nito ang kaniyang braso, kaya napahinto siya. Pinaharap siya ng lalaki, kaya marahas niya itong hinarap. Bago pa man makapagsalita si Miguel, ay malakas niya itong sinampal. Ria, mahal. Napakawalang ya mo? Sigaw naman ni Ria. Wala siyang pakialam kung may mga empleyadong nakakita na sa kanila ngayon. Let me explain first. It's not what you think. Ano ba naman, Miguel? Ano bang tingin mo sa akin, ha, bobo? Galit na galit nga si Ria at kulang na lang sa sabog na nga siya. Gusto niyang sakta ng haliparot na yon kanina. Maski ang lalaking kaharap nga pero pinigilan niyang sarili. Ria, hindi. Hindi ako bobo para hindi malaman ang nangyari kanina. Hindi ako gaya ng isang walang muwang na bata. Nung nakita ko, hindi ko naintindihan. Marahas sa pinunasan ni Ria ang mga luhang tumulo. Manloloko ka. Nakita ko kung paano dumikit ang katawan niya sa'yo. So ano, kayo na ulit, ha? Sunod-sunod na umiling nga si Miguel. Of course not, Ria. Maniwala ka sa akin. Hindi. Ano, tinanggap mo lang ako dahil may responsibilidad ka? Kaya mo ginagawa yan? Ria, please. Umiling si Rialin sa kamalakas na tinulak ang lalaki. You cheater! Tinalikuran niya ito at naglakad nga ulit pero agad nga siyang napigilan ni Miguel. Rialin, pakinggan mo muna ako, please. Just let me explain. Pagmamakaawa ni Miguel. Nagpumigla si Ria. Ano ba? Bitawan mo ako at bumalik ka na sa Jenang na yon. Mas lalong nagpumiglas si Rialin kay Miguel. Alam niyang mas malakas ito kaysa sa kanya, pero kailangan niyang makalayo muna rito. Sobrang nasasaktan siya sa nakita at ayaw niya munang makaharap ang lalaki. Sobrang daming pumapasok sa isipan niya na hindi niya alam kung paniniwalaan ba niya. Mabuti na lang ay nakalawas siya sa pagkakahawak ni Miguel. Bago pa man siya nito mahawakan at mapigilan, ay tumakbo siya palabas ng kumpanya. Narinig niya ang sigaw ng lalaki, pero hindi niya ito pinakinggan at tumakbo lalo. Kailangan niyang makalayo sa lalaki. Dahil sa kagustuhang makalayo, ay hindi niya alam kung saan pupunta. Basta tumawid siya sa kalsada para hindi na siya mahabol pa ni Miguel. Nakatawid naman siya ng safe at nakita niyang hindi na nakahabol si Miguel sa kaniya. Tumalikod siya habang hinihingal. Ngunit ilang hakbang pa lang ang nagawa niya, ay may narinig siyang malakas na kalabog. Sumunod doon ang sunod-sunod na sigawan ng mga tao na tila nagpapanik. Oh my gosh! May nasagasaan! Rinig niyang sigaw ng isang babae. Sa hindi malamang dahilan, ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba si Rialin, na para bang may nangyaring masama sa taong mahal niya. Pero pilit niyang tinanggal iyon sa isip dahil baka hindi nga yun totoo. Dahan-dahan siyang humarap sa kalsadang napangyarihan ng aksidente at halos mawala na ang kaluluwa niya nang makita ang taong nakahandusay ngayon sa kalsada. Punong-puno ito ng dugo at walang malay. Para siyang binuhusan ng napakalamig na tubig. Malaki ang kaniyang mata at sobrang lakas ng tibok ng kaniyang puso sa sobrang takot. Miguel. Nakayuko ngayon si Rialin habang nasa tabi ng kama ni Miguel.
Simula noong dinala si Miguel sa hospital, ay sobrang bigat na ng kaniyang naramdaman. Dahil kasalanan niya kung bakit ito nasagasaan. Buti na lang ay maayos na ito dahil kung hindi ay hindi niya mapapatawad ang sarili. Dumagdag ang bigat ng kaniyang loob nang dumating si Jenna at sinabi nito kung ano ang tunay na nangyari noong nakita niya itong magkayakap. Nalaman niyang namatay ang lola nito at umiiyak ang babae kaya inalo ni Miguel. Sobrang umiyak siya sa tabi ni Miguel. Sobrang guilty niya. Gumising ka na pakiusap. Umiyak na saad nga niya habang hawak-hawak ang isang kamay ng lalaki. Why are you crying? Biglang tanong nga ng isang boses lalaki sa kanya. Nanlaki ang mata niya nang marinig ang boses ng lalaking mahal niya. Inangat niya ang tingin at nakitang nakangiti ito habang nakatingin sa kanya. Mas lalong tumulo ang kaniyang luha. Gising na ang kaniyang mahal. Miguel, saad ni Rialyn. Agad niya itong niyakap ng sobrang higpit. Akala niya ay hindi na ito gigising. Sa tuwing mga araw na lumipas, ay mas lalo siyang nasasaktan. Dumaing ang lalaki kaya agad siyang humiwalay. Naalala niyang hindi pa pala ito maayos. Sorry, saad ni Rialyn. Okay lang mahal. Bakit ka umiiyak? Sinong umaway sa'yo? Umayos nga ito ng upo kaya inalalayan niya. Sunod-sunod na tumulo ang luha niya sabay sabi ng sorry. For what? Saad naman ni Miguel. Yumuko siya. Pumunta si Jenna rito. Sinabi niya kung bakit kayo. Nakita akong magkayakap. I'm sorry, I was jealous. Kasalanan ko kung bakit nangyari to. Shh, come here. Masuyong saad ni Miguel. Dahan-dahan niyang sinunod ang lalaki, niyakap nga niya ito, pero hindi siya nagpabigat. Tahan na, hindi mo kasalanan. Nasagasaan ako kasi hindi ako nakatingin sa daan. I was busy chasing you. Mas lalong nahunluha si Ria. See? Nang dahil sa akin kung bakit ka nasagasaan. Tumawa na nga lamang ng bahagya ang lalaki, saka hinalikan siya. It's not your fault, okay? It's my own. Now stop crying, nasasaktan ako. Napakagat ang labi ni Ria. Patawarin mo ko. Okay, I forgive you kahit wala ka naman talagang kasalanan. Inangat ni Miguel ang ulo niya. Kaya nagsalubong ang kanilang tingin. Ikaw, do you forgive me from what I've done? Narinig ko na sinabi mong nagsiselos ka. Agad na namula ang pisngin ni Ria nang ma-realize ang sinabi. Nadala nga siya sa emosyon. Nagbablush ka mahal. Pangasar pa nga ni Miguel. Sinamaan niya ito ng tingin. Tumigil ka na. Tumawa si Miguel sa hinaplos nga ang pisngin niya. So pinapatawad mo na ako. Tumango si Ria. Pinatawad na kita noon pa kaya nagsiselos ako. Ngumiti nga ang lalaki. At agad siyang sinunggaban ng halik. Nagulat siya pero kalaunan ay tumugon siya. I love you so much. Saad ni Miguel ng bahagya itong humiwalay sa halik. I love you too. Ngumiti si Ria. At naglapat nga ulit ang kanilang mga labi. Ang halik na yon puno ng pangungulila, pagmamahal at sabik. Pagkatapos nga nilang muli ngang magkaroon ng wedding vows, namuhay sila ng masaya kasama ang kanilang mga anak. Samantala paglapit nga ni Ria kay Miguel, nagkatinginan nga silang dalawa. Sa katahimikan ay parang nag-uusap ang kanilang mga puso. Walang salita, pero ang mata nga ng lalaki, malinaw ang tingin kay Ria. Na mahal nga siya nito at hindi na nga niya kaya pang mawala sa buhay nito muli. Minamahal ko, ina ng mga anak ko, at ang tahanan ko. Panimula nga ng lalaki. Miguel, sa lahat ng mga pinagdaanan natin akala ko, hindi na natin kakayanin at wala nang second chance para sa atin. Pero kahit pala masaktan tayo, mahal pa rin natin ang isa't isa. Ikaw ang alaalang hindi na kailanman mabubura pa sa akin. At ang ating mga anak ang regalong hindi ko nga naisip na mawawala sa buhay ko. Sa araw na to, hindi lang to basta-basta renewal of vows, kundi
ang pagmamahala nating dalawa na mas pinagtibay ng Panginoon. Salamat sa may kapal. Dahil muli na tayong pinagbuklod. Mahal na mahal kita. Pangako sa bawat pagdududa, pipiliin kita. Pipiliin ko ang pamilya natin. Sa bawat araw, sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Naluluhang saad nga ni Ria. Pinunasan nga ng lalaki ang luha nito na pumatak mula sa kanyang mata. Ria, wala akong salitang sapat para mabawi ang mga taon na nahirapan tayo sa relasyon natin. Pero ngayon, nakaharap kita at nagkaroon nga tayo ng renewal of vows. Hawak ko rin ang pangako na mula ngayon, hindi na nga mangyayari ang pinakamalaking pagsubok na naranasan natin. Siguro magkakaroon tayo ng mga problema, pero aayusin natin yun at magpapakatatag tayo dahil hindi na lamang to tungkol sa atin, kundi dahil sa magiging mga anak pa natin. Mamahalin kita hindi lang sa tamis, kundi sa gulo at sa kahit na anumang pagsubok sa pang-araw-araw. Hindi kita iiwan, hindi ko kayo bibitawan. Sa harap ng lahat at sa harap ng anak natin, pinapangako ko, ako ay magiging matatag para sa atin. Naluluhang saad nga rin ni Miguel. Nagpalakpakan nga ang mga nakarinig sa kanila. At sabi nga ng kanilang mga kaibigan at ng kanilang mga pamilya, "Kiss! Kiss na yan! Kiss! Kiss! Kiss!" Sigaw naman ng kanilang mga anak. Nagtawanan na nga lamang sina Miguel at Ria. Pagkatapos nga nun, niyakap nga muna ng lalaki si Ria. Ganon din naman pabalik si Ria kay Miguel. Mahal kita, Ria. Mahal na mahal din kita, Miguel. Maraming salamat sa lahat. At doon na nga, pinagbigyan na nga nilang mga request ng mga panauhin na nakasaksi ng kanilang renewal of vows. Naghalikan nga silang dalawa na puno ng pagmamahal at pagkasabik na parang hindi nila nakakasama ang isa't isa sa pang-araw-araw at gabi-gabi. Nagpalakpakan naman ang mga taong nakasaksi. At sa araw na yun, nagkasiyahan sila, nagparty, at nagkaroon nga ng family bonding na hindi nila malilimutan. At syempre ang gabing muling hindi malilimutan nila Ria at Miguel, kung saan muli nilang pinaramdam sa isa't isa ang kanilang pagmamahal. Sa buhay minsan hindi natin alam kung totoo bang nakikita natin o hindi. Minsan ang isipan ang gumagawa sa atin ng kasinungalingan, kaya nakakagawa tayo ng mga bagay na nakakasama sa atin sa kapwa. Kaya bago magdesisyon, alamin muna ang katotohanan bago mahuli ang lahat. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Rialyn. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Rodrigo, Catherine Jelly Tampos, Rosemary Vasquez, Presbyteros Rose D, Evangeline Zamora, Lily Sales, Rosem Bucadon, Carlo, Presbyteros Rose, Fe Navares, Liliano Bebe, Ellen Cervantes, Ostonalito Nore Balias, Estelita Mahia, Annabel Alieto, Presbyteros Rose, Flor Badong, Tiglanoy, Annie Bonay, Jessica Vargas, Nori, Noraini Aini, Liliano Bebe, Lisa, Cleo Kawaling, Epifania Deo Cares, Marilu Gulmatico, Romana Gorospe, Beth Sardina, Dalia, Merly Lazaraga, Teodora Gamit, Mercy Villantes, Juanita de la Cruz, Anita Rematado, Riv Romero, Teresita Schmid, Joanne, Marlene Kayanan, Marilyn San Jose, Elvi Candontol, Fordet, Merlin Bilbar, Helen Murillo, Lucia Baldo, Veronica, Flor Cabrera, Teresita Escorpizo, Mercy Villantes, Elsa Opiani, Annie Hoson, Wilma Daragantes, Amy Cruz of Toronto, Rebecca Tezuka,
Maria Alicia, Erlinda Obra, Linda Fardo, Alider, Can't Fight This Feeling, Ramonita, Erlinda, Brenda Villa, Senen Orzame, Imelda Forteza, Marcelina Canseco, Batang Ibunan, Lily of Macau, Pasita Eliazar, Marjun Pestolante, Marcelina Canseco, Richel Sonyo, Linda Comia, Edralina, Lilia Butalon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Dionisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantac, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Dean Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Pastonalito, Alex Saani, Matea Estrera, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Pelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Nelani Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo,
Fred de Liza de Guzman, Juby Hernandez Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, One Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Bree, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Fernando, Rochan Rodriguez, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinsiano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred de Liza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo,
Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Calamba City, Larry Malapaya, Dengs, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Elia Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.